FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time check oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 3 minutos gikan sa alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, mayong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga kanato nga tanan. Mayong buntag. Adlaw nga Huwebes, mga igala, Abril 23 sa tuig 2026. Good morning. Welcome sa atong linaw sab nga episode ining atong nga programa ang Good Morning Eastern Visayas. Maghatod kaninyo sa mga nag-una nga balita sa tibuok Rehiyon 8. Tambayayong nato sa paghatod sa mga nagunang kalambuan, mga igala. Ato nga mga sister station sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, naman ang Philippine Information Agency, of course ang ato nga partner diha sa Baybay City, ang DYDC rather. Yes, good morning sa mga nagpaminaw karong buntaga, paradyo man o nagtanaw sa ato nga live stream. Good morning, hopefully ang tanan na nasa maayo nga kahimtang. Yes, karon taud-taud ato nga makauban ang ato nga ang ato nga mga host, anchors, nagkalain-lain nga istasyon para magpahat sa mga nagunang balita. Of course, unahon nato ang kahimtang. Good morning, ato day nga i-acknowledge no, ato nga mga igala diha sa DYOG Radyo Pilipinas sa Calbayog. Pinaagi kang Mama Charmaine Perito, good morning. Man diha sa DYES, good morning. Especially sa atong station manager kang Ma'am Ruth Abunda. O sa Philippine Information Agency, sa atong kinakusgan nga InfoSend manager, we have Sir Bong Pedalino. And diha sa DYDC, sa Dakbayan sa Baybay, sa atong Blooming, nga si Mikay or si Glody. Good morning diha kaninyo. Of course sa atong mga technical teams nga iliin taon ni kuha ni ato nga programa kung wala ang ato nga mga technicians. Good morning diha kaninyo. Bueno, ari kita sa ato nga mga nag-una nga kalambuan, nag-unang impormasyon. Uy, kanindot ba sa hair ni Ate Charmaine? Atong unahon mga igala ang update ngadto sa Calbayog City. Pinaagi kang Ma'am Charmaine Perito. Yes, Ma'am Charmaine, good morning og sa imong mga kaubanan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dabang salamat Ate Dalia Orit Atwil. And good morning sa Bugas ng Persa, tigang sa Radyo Pilipinas Sugod sa pagpangunan ni SM Dindo Alaras. Good morning liwat sa atong sister station, tigang naman sa Radyo Pilipinas Borongan, pinagi kan Ate Sok Abria, and sa Bugas ng Persa sa pagpangunan ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning sa atong partners sa Academe, tigang sa Visayas State University, DYDCFM at Mikay Gongora ngan sa Bugos nga Persa sa pagpanguna ni SM Dr. Cristina Gavillo. And sa aton igkasi PCO, tigang naman sa PIA Southern Leyte, pinagi kan Sir Bong Pedalino ug sa Bugos nga Persa sa pagpanguna ni Regional Head Rian Arento. Nandinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balvas. Siyahan, update sa panahon din sa Calbayog so far. Maadlaw namang panahon din sa Calbayog sa temperatura nga 28 degrees Celsius, feels like 31 degrees Celsius. Sa pinakahamubo nga temperatura sa 22 degrees, pinakitaas sa 33 degree Celsius. So ramdam liwat ang init no dinhi sa amon sa syudad San Calbayog, linabi na pag
udto, pakadto kulo. Pero around 5 p.m. to 6 p.m. dalaong man nga mag-uuran, Dalauman nga mag-uran anamon panahon dinhi sa Kalbayog, so diri gihapon kita malimot nga pagdaras sa aton proteksyon sugad sa payong kalo kasi adlaw uran ini protection naton ini kontra adlaw kontra san uran. And of course tong sini nga init nga panahon diri gihapon kita malimot nga pag inom balon kita permisan tubig para lot naton marikyan and dehydration. Update naman sa pagtaga tubig dinhi sa Kalbayog. Kalbayog Water Company Incorporated. So good news, waray service advisory nga ginpalusad pero diretsyo namon supply sa tubig dinhi sa syudad. Update sa pagtaga kuryente. May dahilawig nga power interruption nga nakaschedule tikang sa NGCP. Yan ay ni maabot Sabado. Abril 25, apektado sinanpi para nga parte sa Samar o Northern Samar. Ilarom sa Melco 1, lalauman nga mawadaan kuryente, tika alas 6 san aga kutob katutna san gabi sa areas sakop san Kapaokan ug Palanaskara substations. Samtang ang Karayman ug San Agustin substations magkakamiada luwat sin haliputay nga pagkaparong san kuryente around 30 minutes tikang 6 a.m. to 7 a.m. para san isolation process ngan 11 p.m. pakadto katutnga san gabi para naman san normalization process. Sa Melco 2 sugad luwat ang schedule 6 a.m. to 7 a.m. ngan 11 p.m. to katutna san gabi haliputay nga pagkaparong partikular sa Arado ug Katbalogan substations. Ngan para naman sa Northern Samar sakop sa Nor sa Melco mawad ang kuryente an Allen, Bubon, Lawang substations 10 oras tikang 6 a.m. to 11:59 p.m. o katutna san gabi. Ini nga scheduled power interruption ang rason para sa bubuhaton nga pag-transfer sa 69 kilovolts Kalbayog to Bliss feeder pakadto sa Bay 4 ikang sa Bay 2 ug posible liwat nga mas temprano nga maibalik ang kuryente kung humandayon ang pagtrabaho. And lain pa nga schedule tikang sa Melco 1 buwas naman ini adlaw Biyernes Abril 24 tikang 6 a.m. to 6 p.m. So 12 oras naman ini nga pagkaparong san kuryente magkulop apektado ang San Jorge ug Tarangnan pati ang mga lugar tikang San Agustin pakadto 14 de Agosto sa Gandara tungod sa bubuhaton nga preventive maintenance ug pagbalyo san poste. Ngayon para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Local Fuel Subsidy Program sa Kalbayog igpapadayon buwas adlaw Biyernes. Ngan Senro Kalbayog nagdumarang mangrove tree planting sa Kalbayog para sa Earth Day 2026. Ang detalye igsusunod sa second part sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dengan salamat Ate Charmaine Perito. Good morning punta sa atong mga kauban diha sa DYOG sa pagpanguna ni Sir Jean Navilon. Bueno, biyahe kita ngadto sa Borongan City. Ato kumustahon, kumustang panahon o ang mga nagunang balita ngadtong dapita. Sa atong dawaton sa Pikas Linya. Ati Sok Aberia, yes, Ati Sok, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat ka RP Dalia Atwil didihamon na syudad Borongan sugad kanda Ati Charmaine Perito Balves. Madagaang itong sirak ni Mr. Sun bisan kun early morning pa samtang kita nag-Latin strike. Kaya parang diri may
ba nga magpapayong ka? Alas 7 pala. So, ganun hindi mo pa'y pagkinalawan. Anyways, balitaw, vitamin D pa may tiya. Pero as in, mapaso na hiya. Reklamo ka dyan, bangin tigda nga mag-uuran. Di damo nga tansyo. Balitaw, didihaam in... mapaso ito sirak ni Mr. Sun ngani base hiton pa-info hito namon mga kasubong Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office ito nira pag-update matag adlaw hiton pagtaga daily weather and air quality outlook ka syudad. Uy, makakasinati kami, makaka-experience gyap kami na por lo menos 5.3 millimeters o milliliters na uran. Rainog chance daha 0 nga daha 15%. Index 24 to 31 degrees Celsius tapos iton amon air quality is good. Pero nasa rin kayo pag-asa iton heat index nga amon ma-experiensyahan. Aabaton niya ng adlaw hiton Huwebes, Abril 23 in maabot 40 degrees Celsius. So ingat-ingat mga my friend and may mga lakad you. Yes, ang aran po ito naman ni Sam kanati Ruth Rivera Abunda kan Cheftic Yudes. Diri nagnanaway ati suk duda iton aton mga gwaping mga super tech engineer panguna ni Cheftic Yudes nga naadi pa Kuya RV genuine gwapo RV the Jaws. Thank you guys. Pagtaga kuryente so far, waray naman abiso adto namon didi kooperatiba hin mga pagpareng pero kung may daman ay tatabo nga tigda nga mga pag isak iton kuryente diretso naman ito nira na didaling kakato hit pag upaya modos nga dadton maintenance crew an isa melko nga nagpapadayon adton pag pinakaupay adton linya adton didihamon iton transmission line iton kuryente. Pagtaga tubig, waray naman abiso hin water disruption pero sugad iton kuryente. Kami didi ingim papaabat na hiton amon gripo nga maginay-hinay daman mag-conserve diri maglinako iton pagkonsumo hit tubig gawas lalahin importante kaya naghinay-hinay na iton awas iton amon mga gripo siguro daran na damain hinin pag diri na nabunok pag sinirakay na naman natin pag bangin ni natigda damain na maggalubad iton weather balitaw dariton talagsan na kami didi oranan. Yes, most of you nga dato natin mga igkarasi mga kaupo dito na paglayag kalarakan ni Good Morning Eastern Visayas nga dakan Ate Shermin didaham Kalbayo gagin Mamayuyo syempre ni SM Jean Nabilon Hira Ma'am Dalia then Sir Doden Silvestre Alaras. Yes, gusto yung liwat nga dakanda Sir Claudia Namikay hitong DYDC FM hitong BSU ngan nga da kan Sir Bong amo ni nantabayanan na doon mo trivia salit dirin kinakita magdidinaw pa masasabi. Welcome mga ka-PCO, mga ka-RP, mga loyalista. Good morning Eastern Visayas. Sa adian to naman i-share nga mga balita nga igpapahat, igtutukib ang detalye. Didahiton second page ito natin na pagpapadayon nga pagkaurusay yan na naman nga panoy best nga edisyon. Good morning Eastern Visayas sa the Renewal Energy Ordinance kontra Energy Emergency gintalakay public hearing an SP han Eastern Samar. Pagtaga food security LG Uras ginparigan ng seguridad na pagkaon o pakabuhi hailarumhan proyekto obra. Ito mo pay daman nga pangitain didi naman hiton pagtaga agrikultura lagyap ilabinan aton igsusunad nga rice. Asaring didi adton aton mga ka isa didi naman na agrikultura
supply, presyo hidbagas sa syudad Hidborongan nagpapabilin nga estable. Kasi pinakaurhi na rice monitoring hit City Agriculture Office. Pero lain niya itong mga balita nga mo nag-share sa second page itong Good Morning Eastern Visayas. Kaya mga salamat. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Ate So Kaberya sa imong mga pasyo ng impormasyon diha sa DYES sa Borongan City. Send my regards sa atong mga kaubanan diha Ate So. Pabiyahe kita ngadto sa Dakbayan sa Maasin. Kumusta ka hang update sa Maasin? Gikan para ko ngadto kagahapon. Bitaw is special shout out dahil sa atong pango sa Associated Media of Southern Leyte kang Sir Jade Nombrado nga nagtanaw karon sa atong live stream. Good morning. And of course sa atong pango diha sa Philippine Information Agency sa rehiyon, we have atong Regional Director Sir Rian Arinto. Yes, para sa iyang updates sa atong dawaton sa pika sa linya, we have Sir Bong Pedalino. Yes, Sir Bong, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Majong buntag, kasabde kanimo, Ma'am Dalia Abiera Oret Atuel. Kumplito. Complete sentence kaya pun ka na. Matad mo na magmaangangan ko na ni ako may gwapo. Yes, sir. Ikaw ra gyud. Sawa pamausong tao. Karon kay nauso naman, wa na. Mabiti na. Maayong buntag sab sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, DYSL. So good, atong mga ka-PCO. Ingon man, maayong buntag. Ato sa ning tagsatag sa grade, no? Kay mo, may gani atong protocol. Diha sa DYOG ni Ma'am Charmaine Perito Valves. O sa atong mga kauban sa buhat ka PCO dihang dapita. Usab, good morning, Dias Borongan, DYES, Ma'am Sok Abiria. Ingon man sa atong mga kauban sa buhat ka PCO dihang dapita sa Borongan. O mupatigog tas bye-bye sa atong ka-akadim. Dili na ka PCO, no? Ka-akadim. Si Ma'am Micaela Gongora diha sa DYDC. Bye-bye. Ug sa atong mga ka-akadim sa buhat. Sakto ba na? Ka-akadim sa buhat. Dahil napita sa bye-bye. May muntag sab sa tanan natong mga suking tigpaminaw karong mga gutloa. Asa man kamo karong nahiluna. Dini sa Pilipinas, sa rehiyon o sa tibuok kalibutan. Ug na pa dito sa Mars. May muntag sabi nyo diha. Inaot nga naamo sa kapiskay sa atong panglihok-lihok karong adlaw. Dire sa Dakbayan sa Maasin, Mrs. Dals, Ma'am Charmaine, Ma'am Sok, Ma'am Micaela. Ano yung style ni Aljon Malot? Hindi ba na ito makauban ron? Init, as in init yun ang panahon, no? Wag yun tayo kalihayan. Gawas lamang na ikaw-ikaw diha. Makasilong ta. Paano gawa? Init yun. Busa nga itong mga bubon at yung tabunan. Labi na kami nga nagkahilis ng yun din tao. Napaday bubong. O gusab. Bubon ba din Alimpo? Alimpo. Diri sa Dakbayan sa Maasin, ug mapohon na ikika-schedule nga simultaneous man immunization diri sa Maasin City Gym. Region-wide nga kalihukan sa DOH mo nang dita ka tambong sa presko nga gipatawag sa Suliko. Ug masab no, ana sila yung mga importante nga pahibaw sa Suliko. By the way, dili na si Jade Nombrado atong pangusay Mrs. Baya, Mrs. Dals. Ay, ya. Si Kuan naman, Saldi Olita na. Ang atong kauban sa buhat sa DYDM. So, init as in init. Unya, manghinaot lang tangaway mga kakulian karon sa atong kadto-adlaw nga gimbuhaton. Sa atong schedule sa kurente mo na magway schedule. Schedule, ngaway schedule. Atong nabantayan sa ilang FB page. Tingalay nalipat ko, tanawa na lang na ninyo kay uptake mo na sila mo post sa ilang mga scheduled power interruptions. Sa Kahapsay o Kalinaw, generally peaceful ang nakatayog lang katong kawat sa simbahan, no? Actually nila sa simbahan sa parokya. Kaya sa sugod natin kali update kalabot ni si Mrs. Dals. Wa na igoy pili kining mga kiriwag kamot bisa jawi ag simbahan. Kawata na kuwang na lamang kuhaon ang rebulto ya sa atong simbahan. Anyway, mahintag madakpa na ang suspitsado. Samtang sa pa sa itong headline, ari sa ta sa itong trivia.
Ang katapos ng minaog sa dayon ng kalunod sa Titanic mo ang baker. Tigluto nig pan og hubog pag yun. Warag makarelate ni hubog. Si Chief Baker Charles Jobgin. Amo to sa ni paghilo sa jangan Jughin. Jughin. Sa barkong Titanic dang na disgrasya kini atong Abril 14, 1912 pagkadasmag og iceberg. Wa ni maratol hinoon gitabangan niya ang iyang 13 ka mga assistant bakers pagsakay sa baruto gipadad-an pa niya sobra sa 50 ka loaf bread aron ilang bawnon. Padayon siyang mitabang sa mga pasahero aron maluwas, mga babae, mga bata, mga edaran iyang gipasakay sa lifeboat. Taliwa sa kaguliyang kalma lang siya may balik sa cabin ug diha may whiskey. Ihinay-hinaya na kininiya og tagay. Hangtod na unload na ang barko. Si Juhin may apil og ka-unload. Apa niya pa, wala siya batiyang katugnaw. Nagkisi-kisi, di gapon siya. Bisan pag nag-ayos ang palibot, lagmit epekto kini siya ang ginom nga whiskey. Nahubog yun siya. Hangover pa diha nakitaan sa mga rescuers. Naluwas gapon ni si Baker. Maulig ito, hubog as in hubog. Wa tamang advocate o pagkahubog ha. At least nakatabang din ito sa iyang pag-survive. Okay, sa atong bugtong balita, inflation rate sa Southern Leyte misulbong sa bulan sa Marso 2026. Expected man ay kanagkamahal naman yun. Ang detalye atong sayran, nagbalik sa ikadang bahin ng atong hobison nga tulmadon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Sir Bong Pedrino sa imuhang mga mahinungdanong impormasyon. Wala na to gi-promote hang maghubog-hubog. But at least doon na tayo gamay nga trivia. No? Na mga daghang salamat na lamang atong tawhana kay daghan siyag natabangan. Bueno, update kita ngadto sa Bye-Bye City. Ato nga pangumustahon. Basta ang update nga ang panahon ug ang mga naguna nga kalambuan ngadtong dapita. Niya sa pika sa linya, we have Ma'am Micaela Gungora. Yes, Ma'am Mikay, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Dals, good morning. And sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, ingon man sa itong mga nagpaminaw diha sa probinsya sa Southern Leyte sa makausap pa madyong buntag. Good morning. Madyong buntag usab sa atong mga sukindig paminaw diri sa Bye-Bye City Leyte. Og of course atong tungaan Visayas State University nga gipanguluhan sa atong presidente Dr. Pros Ivy Guaza Yepes. Good morning, maupay na aga. Diha sa Radyo Pilipinas Borongan pinagi kang Ma'am Sok og ingon man sa atong mga nagpaminaw diha. Ingon usab sa Radyo Pilipinas Kalbayog pinagi ni Ma'am Charmaine. Good morning. Maupay na aga og sa mga nagpaminaw diha sa Kalbayog. Og of course sa atong kaubanan o kauban sa PIA Southern Leyte pinagi ni Sir Bong. Good morning sir, madyong buntag og sa mga nagpaminaw nato karon maparadyo man or nag-view sa atong Facebook live mga higala. Maadyong buntag sa makausapa og aniyan usab kita sa Huwebes nga edisyon ng atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gungora ang inyong makauban. Karong adlaw maghatod kininyo sa mga balita updates kalambuan dinhi sa dakbayan sa Bye-Bye. Okay, so alang sa itong mga paunang impormasyon na maguna kita mga higala sa update sa atong panahon dinhi sa dakbayan sa Bye-Bye. So sa kasamtangan nagpakita gyud ang atong haring adlaw init ang atong panahon diri mga higala. So ang atong temperatura ana sa 26 degrees Celsius, real feel 28 degrees Celsius mga higala. And sa atong mga bisita, sa mga mobisita sa atong nakadaiyang aktibidade sa VSTU, sa atong booth exhibits and sa atong mga display diha sa Balay Alumni nga painting no, sa mga nagkadaiyang mobisita, mga proud Viscans alumni uban pa dapat gyud magdala og proteksyon sa init nga panahon. Dapat magdala or mag-inom og daghang tubig o magdala og payong stay hydrated sa atong mga magsuroy-suroy dinhi sa campus no, kay init ang atong panahon karon. And sa lain pang impormasyon o paunang impormasyon mga higala update gikan sa Visayas State University. Yes, so ugma pohon mga higala ipahigayon. Ugma pohon is April 24, Abril 24. Ipahigayon ang Farmers Kids Day no dito sa
Ansay nga area. So ang atong mga participante nga mga bata niini for sure malingaw gayod. And on April 25 adlaw nga Biyernes or adlaw Sabado rather ipahigay ng livestock challenge dito sa Animal Science area. So 8 a.m. to 5 p.m. and ini kagabi ini mao ang VSU Singing Star Grand Final sa may VSU Gym. And karong maabot nga Lunes mao na gyud ang atong ginaabangan nga Farmers and Fisher Folks Day. Diin ang nakadaiyang mga mag-uuma o mangingisda across Eastern Visayas. Magatapok no diri sa VSU mga nakarehistro. Oo, ato silang pasidunggan o of course aduna po quick tour no sa nagkadaiyan nato mga facilities diri aron usab ma-expose sila sa atong mga teknolohiya diri sa VSU. So mo kada mga higala ang nakalatid nga mga aktibidades atol sa atong pagsaulog sa ika-102 nga founding anniversary sa VSU. Sa lain pa nga pahibalo ang atong Baybay City Information Office bago lang nagpagawas og bag-o nga National ID Registration Schedule no. So on April 25 diha sa may Barangay Kugon Multipurpose Gym, April 27 to 30 sa Baybay City Hall 2nd floor sa may Baybay City Information Office to be specific. And May 1, Barangay Kilim, Barangay Hall, mga higala. And doon na po nagkadaiyang mga dates and impormasyon kabahin ni ining National ID Registration. Inyong masayra no, unya sa atong balita, mga higala. And sa lain pa nga update sa atong peace and order, yes, padayon gihapon ang kalinaw o kahapsay din sa dakbayan sa Baybay tungkol sa atong aktibo nga mga kapulisan no padayon ng ilang pagpahigayon og mga measures ban pa diha nga para masiguro ang safety and security sa atong dakbayan sa Baybay. In fact kagabi aduna matay LG Unite no diri sa dakbayan sa VSU and aktibo gyud ang atong mga pulis nga nagatabang nga mahimong safe and secure ang maong aktibidad. And oo sa lain pang bahin sa atong update sa kuryente. Ang atong LIECO 4 nagpagawas og NGCP Power Advisory number 2026-012 mga higala para kini karong adlawng Domingo, April 26, entire Baybay area at least 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. Tugod kini sa ipaigayon nga maintenance activity along Ormoc to San Isidro transmission line mga higala. So take note, Sunday, April 26, 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. ang apektado tibuok Baybay area. Sa atong tubig naman, walay biso nga gipagawas ang Baybay City Water District apan nagpagawas sila og disconnection advisory o sa mga adunay overdue accounts. Ugma pohon mga higala, April 24 adlong Biyernes sa Area 11 Barangay Palhe, Magsaysay Avenue sa may Taytayan, ingon ma diha apod sa may Lawis and sa Punong mga higala. So sa adunay mga overdue accounts, please settle piragi sa pag-adto sa buhatan sa Baybay City Water District o pagbayad sa mga accredited nila nga pwede mo makabayad no like Palawan or GCash mga hikala. And yes, mao kana ang mga updates o kalambuan gikan sa dakbayan sa Baybay. And alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, bagong schedule sa National ID Registration sa Baybay City gipahibalo. Priority numbers ipatuman sa pipila ka lugar. Bagong schedule sa lain pang balita, bloodletting activity gipahigayon sa VSU isip kabahin sa ika-102 nga anibersaryo. At ang dugang detalye ning mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat sa mga pasinang impormasyon, Ma'am Micaela Gongora diha sa DYDC FM, Baybay City. Yes, bueno, para sa itong update dinhi sa Sogod, Southern Leyte. Unlike sa maasin nga init, dinhi sa Sogod, aduna tay paglamugdong sa atong panahon. Ani giwat na lang nato no nga muuwan. No, so adunay baga nga dag-om. So basin og adunay pag-utro sa atong panahon mga higala. Magdala og panangga sa uwan in kaso adunay uwan karong adlaw. Peace and order situation. So far, generally peaceful. Pwera na lang sa nahitabo nga kawat no sa itong parokya din sa lungsod sa Sogod. And later ato ihatod ang kompletong report ni ini. But pasiuna nga impormasyon na dakpa na
no ang suspect sa maong kawat sa atong parokya dinhi sa lungsod sa Sugod. Daghang salamat sa atong kwarpo sa kapulisan sa ilang maabtikon nga pagresponde ug pagpahigayon sa investigasyon. Uy, before that makalimot no. Oy, happy birthday di ay sa atong Director General sa Radyo Pilipinas. Kang Sir Dindo Amparo. Happy birthday nimo, sir. Ug sa tanan nga nag-birthday karong adlaw, happy birthday in behalf sa Radyo Pilipinas sa Sugod. Amo nga panghinaot nga dugang grasya o taas nga kinabuhi ang ibubo diha kaninyo sa ato nga mahal nga magkagagahom. Alright, sa atong update sa sugang dagita. Sa gikaingon pa ni Sir Bong, wala may scheduled power interruption. But karon pa lang, nag-post ang Sulako nga dunay nahitabo nga emergency power interruption. Ato lang pasabto ng atong mga kaigsunan diha sa lungsod sa Padre Burgos, partikular sa barangay Lungsodaan, paingon sa Benit, Malitbog. Adunay nahitabo nga trip off karong alas 8 sa buntag. Ang hinungdan niini mao ang pag-alili sa damage nga insulator diha sa Kandatag, Malitbog. So, approximately 1 hour ang pag-restore niini mga igala. So atong nga gihangyo ang pasensya sa atong nga mga member consumer owners. Sa atong nga mga nahipos nga balita para karong adlaw. BJMP Masin misalmot sa Human Rights Orientation sa CHR Region 8. LGU Malitbog ug OWA milagda og kasabutan. Nagkawat sa kwarta sa simbahang Katoliko sa Sugod na dakpa na. Yes, karaw nga igala ang inyong atangan kay sa ato nga pagbalik ato nagyong ihatod ang kinatibuk ang update sa atong headlines nga gipahat diha kaninyo. Sa ngalan sa ato nga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kanginan Dalia Abiara Oret, atong kauban diay sa Master Control Engineer Nuki Parado. Stand by kay mo balik pa kita human lang niining mga mahinungdanon nato nga pahinumdom. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. And yes, we are back mga Korpi at oras, alas 8:38 sa buntag. Parahin kaya po kamong nagpaminaw sa ato nga programa ang Good Morning Eastern Visayas.
And yes, kauban nagyapon nato ang ato nga mga ka-PCO. Ang ato nga sister station diha sa Calbayog City, DYOG Calbayog. We have DYES Radyo Pilipinas sa Borongan. Ingon man na Philippine Information Agency o DYDC-FM diha sa Baybay City. Bueno, dili kita maglangan. Ato nang ihatod ang ato nga tighatod sa mga balita aron na masayran ang kompletong detalye ni ini mga higala. Ato kunahon ngadto sa Calbayog City o pinaagi kang Ma'am Charmaine Perito Balvez. Yes, good morning pagbalik nimo Ate Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Otro damang salamat Ate Dalia Abiara ulit. And para sa detalye sa mga balita, siyahan din sa Calbayog. Local fuel subsidy program sa Calbayog, igpapadayon buwas adlaw Viernes. Pamatiyan tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Utro igpapadayon sa gobyerno lokal sang Calbayog ang lokal nga programa pagdistribuer fuel subsidy sa mga tricycle drivers sa syudad. Tinikangan buwas adlaw Viernes, Abril 24, utro makakarawat subsidiya ang kwalipikado ng mga tricycle drivers. Ginpapahinumdum ang mga driver nga kinhanglan magkuha sa coupon tikang sa SIPO office antis maka-avail sa subsidiya. Sabot na san hagit sa sektor san transportasyon ang pagbalik san fuel subsidy ang usa nga konkretong pitad para suportaran ang panginabuhian san mga driver ug maibanan ang bugat san gastuson sa pagpalit san krudo sabot nga san hataas nga presyo. Ginsisigurado liwat nga padayon nga makakabiyahe ang komunidad pinaagi san pagiging abot kaya san pamasahe. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 40 minutos na nakalabay alas 8. Joining us si Rasharon Alido Alarcas Pinicard, Jolola Isaag Jr. ngan France Navarrete Probe nga nadinadton mga balita ngamon iga papangbit. Yan ang edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. Renewal Energy Ordinansa kontra Energy Emergency gintalakay ha public hearing hasang gunyan pang lalawigan ng probinsya ng Eastern Samar ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Gintalakay hansang guniang panlalawigan han Eastern Samar ang duha nga importante nga ordinansa haginbuhat nga public hearing han Abril 21 ha SP Session Hall. Ginpangunahan ini ni board member Attorney Philip Ivardoni Jr. nga nagsiring kinahanglan na maginandaman probinsya hapadayon nga krisis sa enerhiya ngan pagsagkahan presyohan lana. Una nga iginpresentar ang Renewable Energy Promotion Ordinance nga nagtutuyo magpauswagan paggamitan solar, hangin, tubig ngan balud nga enerhiya base maibanan ang pagsarig nga fossil fuel ngan mapahabubuan baraydan ha kuryente. Lakip hini ang pagtukod han Provincial Renewable Energy Council ngan Green LGS program nga nagtutuyo nga umabot ha 30% ang paggamit han renewable energy ha mga pasilidad han gobyerno antes ang tuig 2030. Gintalakay liwat ang Economic Resilience and Fuel Shock Mitigation Ordinance of 2026 nga magpaparig-on han kapasidad han probinsya kontra ha epekto han pagsagkan presyon krudo. Sakop hini ang price monitoring system, suporta agrikultura ngan transportasyon ngan pagtukod han Economic Resilience Council. Sumalakan Ivardoni, damo nga produkto ha Eastern Samar tikang hagawas ngan na depende ha diesel sanglit direktang apektado ang presyohan mga baligya. Base ha datos sa Philippine Statistics Authority, umabot na ha 4% ang inflation rate han Marso, ngan posible pa ini sumagka pulong kan Ivardoni. Ginlalauman nga kun maaprobaran ang duha nga ordinansa magahatagin komprehensibo nga solusyon base maibanan ang gasto sa enerhiya, makahatagin green jobs ngan maparig-on ang ekonomiya han Eastern Samar. Tinambungan ang hearing han mga miyembro han sanggunian upod hirab
board members Timmy Campomanes, Attorney Byron Suyot, June Kilitano, Attorney Pearl Ivardoni, Crystal Yadaw, Gigi Zacati, Irvin Pormida, ngan Vice Governor Maricar Sison Gutisan. Upod ang mga presentante tikang magkaiba-ibang ahensyan gobyerno, sugadhan DTI, OPAS, DNR, Isamelco, sektorhan transportasyon, akadim, ngan iba pa nga stakeholders. Para habagong Pilipinas, inhipinalo Pipumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin gikan diri sa dakbayan sa Maasin o sa lalawigan sa Southern Leyte, misaka ang bili sa mga palaliton o serbisyo diri sa lalawigan sa bulan sa Marso 2026. Sigon kini sa pagsukod nga gitawag og inflation rate. Sumala pa sa taho sa Philippine Statistics Authority Provincial Office, mitaas ang inflation rate sa probinsya ngadto sa 2.9%. Itandi sa bulan sa Enero nga diha may 1.7% o sa Pebrero karong tuiga nga 1.5%. Bisan pa man nagpabilin nga kinamupan ang kahimtang sa Southern Leyte itandi sa uban pang mga lalawigan sa Rehiyon 8. Si Elisa Carbonilla, Supervising Statistical Specialist sa PSA Provincial Office, nagkanayon. Sunod sa Southern Leyte, magkunadtas kinaubsan, mao ang Leyte Province 3.8%. Eastern Samar 4.3%. Biliran o Northern Samar, pareho ni sila tag 5.7% o kinatasan ang Samar Province 7.6%. Sa press conference dito sa buhatan sa PSA sa miaging simana, gibutyag ni Carbonilla ang hinungdan pagsaka sa maong grado sa bulan sa Marso kunitandi sa Pebrero. Kini naglakip sa transport sector, misulbong sa 9.4%, gikan lamang sa negative 0.9%. Information and Communication Services 2.1%, gikan sa 1.6%. ug ang Food, Commodities and Non-Alcoholic Beverages misaka ngadto sa 1.8% gikan sa negative 0.1%. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, VSU Pythons may partisipar sa ika-39 nga Squaw Region 8 opening program sa Tacloban City. Ano ang detalles report ni Jexter Quizon. Masugarbong partisipasyon ang gipakita sa VSU Pythons uban ang napulo pa ka-representante sa nagkaraiyang state universities sa Rehiyon 8 atol sa Grand Parade og opening program sa 39th Eastern Visayas Regional Squaw Games nga gipahigayon ni adtong Abril 20, 2026 sa Tacloban City, Leyte. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga student athletes, coaches o mga opisyal gikan sa 11 ka state universities and colleges sa tibuok rehiyon sa Eastern Visayas. Gisugdan ang programa pinaagi sa usa ka makapadani ug mabulukon nga parada o mapasundayag nga nagpakita sa kadasig ug panagiusa sa matag delegasyon. Uban sa VSU Pythons, personal usab nga mihatag og suporta sa Visayas State University President Dr. Pros IVG Yepes alang sa mga delegado sa VSU atol sa maong kalihukan. Matod pa niya nga maghatag ang nagkadaiyang kompetisyon og mabulhanong eksperyensya ug oportunidad aron mabansay ang disiplina sa mga partisipante. Ang tema nga One Squaw 8 Strengthening Unity Through Sports nagtumong sa pagpalig-on sa panagiusa, disiplina ug sportsmanship tali sa mga partisipante. Ang nagkadaiyang kompetisyon o sa kaimportante nga plataporma alang sa pagpalambo sa abilidad sa mga estudyante sa larangan sa sports ug sa paghulma sa ilang kinaiya isip responsabling mga lider sa umaabot. Gitambungan usab ang opening program sa mga iladong personalidad, lakip na ang mga tigdumala sa state universities and colleges sa Rehiyon 8, mga opisyal sa lokal nga panggamahanan sa Tacloban City o mga representante gikan sa Commission on Higher Education o CHED Region 8. Samtang nagpadayon ang 39th Squaw Region 8, gilauman nga mopadayag ang VSU Pythons og kusog, determinasyon og paningkamot aron makabot ang kadaugan sa nagkalain-laing disiplina.
Jackster Quizon, DYDC-FM, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa itong update din sa Southern Leyte, nagkawat sa kwarta sa simbahang katoliko sa Sugod, nadakpa na. Ani ang report ni Ma'am Jama Destriza. Radyo Pilipinas, report. Yes, Ma'am Jama. Nadakpa na ang usa ka batan-on nga giingong maoy nangawat sa kwarta sa simbahan sa Immaculada Concepcion dinhi sa lungsod sa Sogod og sumalapas sa kapulisan wala pa lamang nila ibutyag ang pangalan niini apan ila na kining nasakpan kagahapong adlaw. Kay numduman nga niadtong miaging semana Abril 20 usa ka mari nga giingong alias nga pangalan nga tagalungsod sa Sogod ug usa ka finance officer sa atong simbahang katoliko dinhi sa lungsod sa Sogod ang mid-adto sa kapulisan ug base sa investigasyon natong Abril 19 mga alas 10 ang takna sa gabi diin si Marie uban sa duha ka kauban nagkwenta sa nakolekta nga salapi sa simbahan. Human sa pagkwenta, ang kantidad nga 14,770 pesos gibutang sa usa ka yellow nga kahon, samtang ang laing 19,180 pesos gibutang sa drawer sa lamisa. Sa kadlawon sa Abril 20, ning tuig 2026 sa may alas 5 ang takna sa buntag, nadiskubrihan ni alias Marie nga ang drawer o yellow nga kahon napugos og abli ug ang mga kandado niini giguba og matud pa giguba kini og nagpungot og natala nga ang total nga kantidad nga nawala niabot sa 33,950. Ang aksyon sa kapulisan ang mapersonahe sa Sogod Municipal Police Station miadto dayon sa lugar ug nagpahigayon sila og interview sa biktima ug nagsugod dayon ang preliminary nga investigasyon sa mao nga krimen. Ug sa pagkakaron nasakpan na ang sospetsyado. Balita gikan sa Municipal Police Station sa lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Senro Calbayog, nagdumara mangrove tree planting sa Calbayog para sa Earth Day 2026. Pamatihan ta detalye matikang Kansuzat Pratansyo. Radyo Pilipinas, report. Nagdumara sa mangrove tree planting activity ang City Environment and Natural Resources Office o Senro Calbayog sa baybayon sa Barangay Obrero ngan Kapookan. Kabahin ini sa Million Tree Project nga opisyal nga ginlansar kakulop nga adlaw como kaparte sa selebrasyon sa Calbayog Earth Day 2026. Sumalakan Senro Officer in Charge Christian Hitana ang pagtanom sa 1 ka milyon nga kahoy maawan long-term nga investment para sa mas maupay ngan malibsog nga kalibungan. Dugang paniya ang community planting diri la para sa kalibungan kundi usa gihapon nga pamaagi agud mapakusog ang kamurayawan ngan kooperasyon sa komunidad. Sugad panikangan san proyekto nakatanom na ang Senro san matotal 900 nga mangroves sa nasabi nga duha nga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damong salamat sa nimo report, Suzette Pratencio. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita tikang didhamon na DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan hanata diton pagtaga seguridad hit pagkaon LG Oras ginparignan nan seguridad na pagkaon ug pakabuhi hailaromhan proyekto obra. Ginpakisugan lokal nga pamunuan han Oras ang pagpapatuman han programa obra o Oras borobleg nga reforma ha agrikultura agud masiguro ang food security mga pamakabuhi pag-uswag han ekonomiya ngan resilience san bungto. Sumalakan Mayor Roy Ador nga nakahimang raw Radyo Pilipinas Borongan ang nasabi nga programa inakabase ha Orsa o SOR Oras vision nga nagihingyap han Oras Rico sustinado iton aura. Ini nga inisyatibo pulong niya in nakatutok kapag uswag ang mga lokal nga sektor ipinagyan bottom-up approach gamit an sa PIMI o situational analysis, planning, implementation, monitoring and evaluation hapag
mag-asister ni Miss Donabel Abalo, CSO Desk Officer Designate ng Mr. Salvador Dalusa, Municipal Agriculturist. Ipinaagyan sa PIME, magkakamiadahin meaningful engagement ang mga oras nun pag dumarahan gobyerno, kundiin ang mga residente inging kikilala na nga mga development partner ang lokal nga pamunuan. Hapag kaya na upat nga dagko nga mga proyekto ang sakop han programa obra. Project kabanitan, pagtanam idleland, hinkamote, mais, mga utanon, agud matuman and faith of food always in the home rasnon. Project kalibaungan, pag-uswag han produksyon han mga produkto, tikang ha kadagatan, ngan kasalugan, sugad han bangus, kinis, ngan pasayan, hapakig upod han BFAR, Ecuweb, ngan iba pa nga ahensya. Project kahubngan, isang lobster grow out project nga naghihingiap nga maging lobster capital han probinsya ang buong tuhan oras ngan adton project sagmaw nga nakatutok kapag mentinar han kalimpyuhan han kalibungan o environment. Sumalakpakan Mayor Ador ang pagkaurusa han mga organisasyon in nakabulig kapag uswag tikang hadton passive ngadto ha proactive nga sektor. Ang pakigpartner han mga ahensya sugad ang DSWD, DA, TESDA ngan mga NGO partner inagahatag gin-enabling environment para han mas epektibong implementasyon han mga proyekto. Hapag kaya na nananawagan na lokal nga gobyerno hanga tanan nga oras nun nga magpabilin nga aktibo hapag partisipar han mga programahan bungto para han sostenido nga kauswagan han kada pamilya ngan han bugos nga komunidad han bungto han oras. Balita na hikay ni kasamang Daisy Belizar, ipinagi itong lokal nga pamunuan han bungto han oras. Good morning, Eastern Visayas! Sa lain pang balita, bagong schedule sa National ID registration sa Baybay City, Gipahi, Balo, priority number si patuman sa pipila kalugar. Ano ang detalye sa akong report? Radyo Pilipinas, report. Gipahibalo sa lokal nga kagamahanan sa Baybay City ang bagong schedule sa National ID registration aron mapadayon ang pagparehistro, pag-update sa record ug pag-imprinta sa ePhil-ID alang sa mga residente nga wala pa maka-avail sa maong serbisyo. Ang National ID registration ipahigayon sa Barangay Kugon Multipurpose Gym karong umaabot nga Abril 25 samtang sa Abril 27 hangtod 30 himuon kini sa City Information Office sa Baybay City Hall. Sunod dinhi mobisita usab ang team sa Barangay Kilim, Barangay Hall sa Mayo 1 o bubalik sa Barangay Kugon Multipurpose Gym sa PET sa Mayo 2, 9, 16, 23 o 30 ning kasamtangang tuig. Gipahinom tumano sabang publiko nga 70 ka kliyente lamang matag adlaw ang ma-accommodate sa National ID registration team. Tungod ini maghatag og priority numbers ang City Information Office alang sa tanang gikatakdang schedule gawas lamang sa registration sa Barangay Kilim karong umaabot nga Mayo 1. Bisan pa niini gipasi ugda nga first come first served gihapon ang pamaagi sa pagpasulod sa mga kliyente. Giawhag sa mga otoridad ang tanang wala pa makaparehistro ingon man kadtong narehistro na apan wala pa madawat ang ilang national ID katong gusto magpa-update sa ilang impormasyon o magpa-print sa ePhil-ID nga moadto sa tukmang petsa og lugar aron mapahimuslan ang maong serbisyo. Gidasig usab ang publiko nga mag-andam-daan sa ilang mga dokumento aron malikayan ang kakulian o kalangan sa proseso. Alang sa bagong magparehistro, kinahanglan magdala sa orihinal nga kopya sa birth certificate o marriage certificate. Sa mga dugay nang narehistro apan wala pa madawat ang ilahang ID o adunay problema sa hulagway sa ID card, kinahanglan ipakita ang transaction slip o valid ID ug mahimo usab ipakita ang digital national ID gikan sa eGov.ph app. Kung mag-usab og civil status, kinahanglan magdala sa orihinal nga marriage certificate. Sa mga adunay sayop sa pangalan, petsa sa pagkatawo o lugar nga natawhan, kinahanglan magdala sa orihinal nga birth certificate. Kung ang usbon mo ang address, kinahanglan ang certificate of residency gikan sa barangay, diin makita ang kompleto nga pangalan, petsa sa pagkatawo o lugar nga natawhan sa maong aplikante. Dugang pa, gipahinumduman ang tanan nga dili tugutan ang pag-screenshot o pag-print sa digital national ID gikan sa eGov.ph, busa kinahanglan nga ipakita kini direkta gikan sa aplikasyon kung kinahanglanon. Ang maong balita na hikay kauban ng Baybay City Information Office Facebook page. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas.
Yes, mga higala itong oras. Eastern Visayas. Sige niya na lang. Gomikay. Ayas itong oras sa 2 minutos na lamang, alas 9. Una na lang kami nga manamili at Ma'am Dals, no? So, din hinatapos ang partisipasyon sa DYD sa FM. Sa alang sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, akong kaban giniha si Jexter Quezon, alang sa program, alang ni atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ato nga katapusan nga balita mga igala, mga mag-uuma sa lungsod sa Hindang Leyte nakadawat og libre nga abono. Ani ang report ni Javi Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Javi, Gisugda na ang distribution sa complete granule fertilizer alang sa mga rain-fed rice farmers o katong mga mag-uma nga walay irrigation sa ilang umahan sa lungsod sa Hindang, lalawigan sa Leyte. Anaso nga kalihukan gipahigan sa NIA grounds diin kapin 200 ka mag-uma ang gilauman nga makabenepisyo sa naso nga programa. Tumong niini nga mapalig-on ang produksyon sa humay bisan sa mga lugar nga nagsalig lamang sa ulan. Sumalapas sa opisyal sa lungsod sa Hindang, dako kinigtabang sa mga mag-uma aron makapataas sa ilang ani og mapagaan ang gasto sa mga mag-uuma. Gipahinungdan usab ang tanang beneficiary nga magdala og valid ID, ingon ang pagpamatuod sa ilang nga identidad, ingon man sako og sunanan alang sa ilang madawat nga abono. Anasing nga inisyatibo kabahin sa panay nga suporta sa gobyerno sa sektor sa agrikultura, labi na sa mga mag-uma na kinahanglan og dugang tabang aron mapalambo ang ilang panginabuhian. Balita gikan sa lungsod sa Hindang, probinsya sa Leyte para sa Bagong Pilipinas. Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. yes, daghang salamat Sir Javi Capiz. Atong oras, impunto alas 9 na sa buntag. This time atong panamilit round. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Dalia Abiara Orit Atuil, ngandin sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Kami manamilit na luwat. Damang salamat sa aton tagkontribuar balita Suzat Pratansyo ngan sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navilon. Ako ang inakaupod Charmaine Perito Balvas nga nakaupod luwat naton sa master control si Engineer Jovan Cardenas. Damang salamat and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, ngan ka-RP Dolls, didiliwat nga site at UIS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan, ni kami in temporary liwat nga mababadju, nga nangaran po ito naman ni Sam, kanati Ruth Rivera Abunda, kan Chefte Cubes, ngan ito naman di super taking engineer, Engineer RV De Jos, nga na syempre aton mga tig-kontroberhan balita, Ate Pen, Ate Daisy, Ate Sok, makausap pa. Good morning, Eastern Visayas. O gusab sa ngalan sa Regional Head sa Philippine Information Agency, Rian Arento, gikan diri sa PIA Southern Leyte. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong alagad sa matag Huwebes nga edisyon, Bong Pidalino. Once again, gamid. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. And it's a wrap for today's Good Morning Eastern Visayas, mga igala. Daghang salamat sa atong mga nakauban na karong buntaga, Ati Charmaine Perito Balvez, Ati Mikay Gongora, Engineer Ati Soka Beria, man Sir Bong Pedalino. Daghang salamat sa inyong pag-uban. Yun man ang atong mga nagkontribuer sa balita, Sir Ruel Bugno, Sir Javi Capiz, and Ma'am Jama Destriza. Sa ngalan sa itong station manager, Sir Dindo Alaras, niyang inyong alagad sa kanginan, Dalia Abiara Oret. Daghang salamat po, of course, sa tukawan sa Master Control Engineer Nuki Parado. Daghang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.